Ayun. Tingnan natin. Okay. Yan na. Tapos dapat pala may cable tie ako. Ito muna. Pangkapit natin dito para hindi siya mahigit. Yun. Okay. Nice. Ito oh. Bale, siningit ko siya dyan sa may mga dyan. Tapos, dapat dito siya. Susuot mo siya doon. Hilahin mo sa ilalim. Para, basta yun. Lalabas siya dito sa may compartment box mo. Sa may glove box mo. Ito yan. Yan. Para diretso siya dito sa power. Malinis siya tingnan. Nice, nice. Ay, ganito pala kahirap pag-install ng dashcam. So, ayan siya. Ganyan siya. Kailangan ko na siyang mag-dashcam kasi kailangan. Ayan. So, pag nahila na, pag nahila ko na siya, para hindi siya maipit naman, kailangan ay dito siya. Okay, balik na natin to. So, ganyan. Dali lang siya ibalik. Make sure lang na walang maipit na. Oh, kulit. So, try natin. So, may AC on lang. Kasi, connect ulit natin siya sa ayan. Narinig nyo? Nag-hello DD naman siya. Tapos, wait lang natin ng ilang minutes. Check natin kung
naging okay yung installation natin sa front cam. Ayan. Oh, so okay naman. So, minake sure ko lang nakita din yung hood ko just in case something happens. Yun. Mas okay yan, yung ganyan. So, let's try to install naman yung rear cam. So, ito yung rear. So, tingnan ko kung gaano siya kahirap i-install, okay? Let's see. Ano naman siya, from front up to back naman. Para ma-check natin kung gaano kalayo yung marireach. So, ito try ko i-install tong rear camera. And I'm not sure how should I do this. Try ko. Baliktad. May gipseriya kay tita. Ayun. So, medyo madali naman yata siya ang install dito. Okay. Nice. Nice. It's getting real, guys. The thing is, dapat naka-center yung camera. Like this. Okay. I'm really sure with this thing. Huwag ka na mag-drill ang ingay. Ikaw maingay dyan, kulot. Okay. Okay. Tita, kung ng drill ko. Okay. So, andito na tayo sa part na to, guys. Ayan, na-install ko na siya dito. Yun yung camera. Itatry ko naman siyang isingit-singit dito sa mga dito, sa tela. The thing is, paano dito sa mga dulo-dulo na to? Ayan o. Medyo mahirap na siya sa part na to. And we need to remove this thing. Paano? So, medyo mahirap siyang itago ngayon. Kailangan natin ang alisin tong rear back seat. Oh my god. It's exhausting. Ayan. Tatanggalin natin tong upuan. Kasi kailangan natin i-adjust tong mga white dito sa gilid. Ay. 1, 2, 3. Ganito lang siya. Sa kabila. Yun. Tsaka itong sandalan. Yung mas importante pa ang palis. Ito. So, meron kasi ditong kinagagalit. 5 piso ko yan ah. Oh, wala na. Malog. Bila pa. Kanya, sa kabila. Nasaan? Ito, sa gitna. Ah? Ayan, okay na. Sa amin lang ako. Yan. Kailangan alisin din to.
marunong. Ah. Oh, naalis ko na nga eh. Alis ka dyan. Isip ka dyan. Lalabasan dito yan. Ilalabas ko. Ha? Nandito sa harap. Bakit? Yeah! Okay. Kaalis niyan. Actually, pwede naman siya dito sa may ano. Pero para lang malinis siya tingnan, kailangan nating alisin to. Dito. Pakakawangin natin. Ito. Ayan. Susuot lang siya dito pag ganun. Tingnan natin. Ayan. Kasi maluwag na part. Ayan. Kailangan iisuot siya dito. Ano? Ayan. Ah. Oh shit. So make sure lang na walang naipit wire para hindi masayang yung install na. Oh my god. Ayan. To make sure na nasa loob. So dahil tapos na natin siyang gawin, kabit pa ulit natin. Ikakabit na ulit natin ito. Diba, ano yung mga sabi ng mga anak mo? Yeah. Ay! Di ko ito. Umalis ka dyan, umalis ka na dyan. May ginagawa si Tika, umalis ka dyan. Nalaglag eh! Ito, mahirap dito. Magkakabit. Tapos bago mo pa siya ibalik, isusubsub mo pa yung seatbelt. Oh my god. Kaya, hindi pwedeng naligo ka muna bago mo ito gawin. Pakahirap. Tapos yung kabila. Oh my god. So, mararamdaman mo naman siya pagka nag-okay. Saka natin ikakabit ulit yung tornilyo. Oh my god. Mahirap. Ikit natin. Diyos ko. Hirap ah, guys.
para sa gawain na to. Last one. Woo! Naman itong upuan. So, ganun lang din. Tataas din yung para sa seatbelt. Tapos, wait lang. Tapos, pindot. Kailangan magsakto eh. Ayaw. Ayun. Wala. Ayaw. Ayan. Yun. Okay na to. Next naman, our next problem po is ito. Itong part na to. Yan. Ito. Paano ito aalisin? So may seatbelt din to eh. So may taas. Ito. Paano dito alisin? Kailangan siya maalis. Suotan natin to. Saan daw mahirap pa magbalik dito? Kasi mukha siyang mahirap ibalik. Ito kasi yan. Konti na lang. Konti na lang. Ito na lang. Aray ko po. Oh my gosh. Ayan. Sana dinaipit yung wire. Hindi ko alam. Wait, kaya tayo sa kabila. So, tapos tayo dito sa likod na part. Hirap pala itong medyo pauna na to. Mahirap. Sabi ko sa inyo guys. Ano naman na tayo sa part na to. Ayan, binabalik ko na lang to.
So, another problem. Kanina, binaklas ko na to. Not realizing na dapat pala, dun ko na rin idinaan itong sa rear. So, ngayon, ang problem, bubuksan ulit natin. Oh my God. Ball na to. Which is, okay lang naman. Normal lang naman na dahil hindi natin alam yung procedure. Hindi ko lang masyadong napagplanuhan yung pag-install. Kaya, yan. Alisin ulit natin to. Ang naaalis naman to. Madali lang siya. Madali lang siya alisin. Ayan. Doon ulit siya idadaan. Kailangan pala itawid ko siya dito. Sa may pataas. Ano siya? Okay, guys. Nice. Oh, ba't nakatawid to sa lab? Shit, ba't ko binalik siya? Hindi pa siya babalik kasi isusuot ko pa siya. Oh my God, oh my God, oh my God. Kasi kailangan lahat nakasuot siya. Tapos isusuot mo dun sa may ilalim, sa may glove box. Para... Oh, shit, hindi. Dito pala kasi siya. Dito siya nakasaksok din sa may... Mali. Dahil pag ganun ko, pag pabalik na siya dito, mali. Dito pala siya ulit sa taas. Sa taas din. Kapareho ng pinagdaanan ng una. Ito. Pag ganito. Yan, pag ganyan siya. Dito. Yan. Ito, okay na to. Pwede na siyang ibalik. Yun. Okay na. Tita, sabot. Opo. Okay. Ayan. Okay. Dito siya. Ayan. Tapos, para lang ano, hindi siya masyadong mahaba kasi yung wire. I-cable tie na lang natin dito malapit sa may ano, sa may CCTV. Oh my God, nakatipid tayo sa labor. Kasi instead na ibabayad mo siya, ikaw na lang gumawa, 'di ba? Kailangan mo lang alamin kung paano siya i-install. Ganyan siya. Yan. Ang haba ng wire, in fairness. Hindi ko lang paano ko itatagot ng wire. Tignan niyo kung gaano kakapal. Ayan. Ganyan siya kakapal. So, kailangan natin maglagay dito ng something na ano. Na magpapa, ano sa kanya. Maghahawak. Kasi ang haba eh. Ayan o. Though, pwede ko naman sana siya dito. I-ano na lang sa loob. Kaya lang medyo mahirap siyang gawin.
Wala kasi tayong choice eh. Kundi ganito gawin niya. Diyan. Yung parang isusuot dito. Sa pinaka ano ng rare na salamin. Ayan. Yun na yun. Excuse me. Thank you, Lord. So, yan na siya. Ah! Medyo pangit lang tingnan yung wires tuloy sa harap. Ang haba. Oh my gosh. Ang hirap. So, let's try na. Ay, wait pala. Yan na yung ating dashcam. Ayun yung likod. Yan. Kamukha nung ating nakita sa ibang web. Bakit wala siya dun sa bahay nung bata na may sakit? Because he was responding to the prayer of that woman with sickness, with hemorrhage, for 12 years. It was her time. Panahon niya. Pagbigyan naman natin yung iba. Huwag naman tayo maging makasarili. Hindi naman lahat ng bagay tungkol lang sa iyo. Meron din mga ibang tao may hinihiling sa Panginoon. Meron din mga ibang tao, meron din dinarasal sa Diyos. At baka mamakiyak ka. Pag narinig mo yung kanilang pinagdadaanan, baka makita mo yung iyong problema. Wala man sakaling tingnan ng kanilang pinagdadaanan. Pero kung magreklamo ka, kala mo pasan mong daigdig. But remember, there are people Paano i-insert? who have far worse problems than you. Isipin mo, merong iba mas malala ang kanilang problema, mas masakit ang kanilang pagsubok. Ano pa ganito? Do you see them giving up? Hindi. Hindi. Sila'y nananatiling, nananalig at naniniwala sa Diyos, umakapit sa Kanya. Kaya dapat Okay na. yung pagsubok, yung iyong pagsubok, yung bigat, yung sakit, you are removing yourself from reaching paradise. Eh ano ba ang naghihintay sa atin sa paradiso? Kung babasahin niyo po ang kwento sa Biblia, in the promised land, in paradise, there are giants. Meron daw mga higante naghihintay sa mga tao ng Israel. Kung aalisin ng Diyos ang iyong mga pagsubok, hindi ka magiging malakas para harapin mo ang mga higante ng buhay mo. Remember also, my dear friends, that in every success comes a burden. That in every blessing comes with it suffering. Bawat tagumpay, merong paghihirap. At bawat bendisyon, meron nakalakip na bigat. Yes, tough times last. But remember, tougher people last longer. Minsan, pag tayo ay nahihirapan, ang tagal-tagal ng oras, naiinip tayo. Pero kung ikaw malakas ka, mas magtatagal ka kaysa sa anuman pagsubok mo at problema. Konti lang ang ating lakas. Konti lang ang ating nakakayanan. Do not depend on your own strength, but depend and discover the strength and the power of God. Balikan natin yung ating dasal. Never ask the Lord to remove your struggles, to remove your suffering, to remove your problems. And ask it in prayer. Lord, renew my strength. Panginoon, palakasin mo ako.
lumabas ang napakagandang quotation. Sabi po niya, hard times makes tough people. Tough people makes good times. Good times makes weak people. And weak people makes hard times. Yung masasakit, mahihirap na sitwasyon, ito ang paraan para makubo, lumitaw ang mga malalakas na tao. At ang mga malalakas na tao ang gumagawa ng mabubuti at masasayang panahon at sitwasyon. Pero pag ang isang tao nabuhay siya sa masaya, payapa, tahimik, komportabling sitwasyon at panahon, nagiging mahina siya. At ang mga mahihinang tao, sila madalas ang nagiging dahilan. Kaya nagkakaroon tayo ng mahirap na kalagayan. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung minsan tayo ay nahihirapan at konti na lang susuko tayo, bibitaw tayo. Umapit ka lang at magtiwala ka. Yang Saan nagpapit sinili ka o mapit na pare? Sayang na. Ang makadaling gamitin. Ready to use, implado na. Wow. Ito, ready sa giniling, meron sila nasi grisado, tomato sauce, oyster sauce, sagatan. Masama? yang mahirap, mabigat, at masakit na iyong nararanasan, yan ay paraan ng Diyos para palakasin ka. Dahil pag naging malakas ka, when you become tough, you will become an instrument for good times. Yung mga malalakas na tao, silang nagiging daan para sa kaginhawaan, kapayapaan ng iba. Pero malaking pagkakamali kung papalakihin natin ang mga bata sa komportable lang na buhay. Kasi ginagawa mo silang mahina. May narinig nga po kong quotation din galing kay Andrew Carnegie, yung pinakamayaman na tao sa Amerika. Sabi niya, the best gift that you can give a child is poverty. Ang pinakamagandang regalo ang ibibigay mo sa bata, kahirapan. Bakit? Kasi pag hindi naghirap ang isang bata, wala siyang motivation na ayusin niya, palakasin niya ang kanyang sarili. Dahil sa kahirapan, yan yung nagtutulak sa atin para managinip, para mangarap sa isang mas magandang bukas, para sa isang mas magandang sitwasyon, para sa isang mas masaya at mabuting kalagayan. Ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon, kailangan na dumaan sa napakaraming masakit, paghihirap. Sabi niya, napakaraming sunod-sunod at napakaraming mga kaaway ang magpapahirap sa kanya. Kailangan ang mga sunod-sunod napakaraming problemang ito. Dahil kung hindi siya maghihirapan at mamamatay, hindi rin siya muling mabubuhay. Without suffering and death, there will never be a resurrection. Without these problems, there will never be new life and glory. Itong si San Pedro, pinawalan siya. Sabi sa kanya, Panginoon, wag po, sabi. Ano yung sabi ng ating Panginoon? Umalis ka dyan, Satanas. Yung pag-iisip mo na gusto mo komportable, masayang buhay, hindi tama yan. Yung pag-iisip mong yan, hindi banal. Hindi yan makadiyos. Para sa Diyos, mahalaga pa rin ang paghihirap, ang dumaan tayo sa hirap. Dahil dyan sa hirap, dyan lang lilitaw ang lakas, ang kabutihan. Tingnan niyo po dito, makikita niyo, ang paraan ng demonyo para tayo ay madapa ay hindi ang mahirap na buhay. Ang paraan ng demonyo para malayo tayo sa Diyos, isang masarap na buhay. Kaya tingnan niyo po ano yung mga tukso ng demonyo. Puro masasarap. Masarap na pagkain, maalat, matamis, mataba.
Masarap, pero hindi tama. Masarap, pero hindi masustansya. Amen? Sarap ng pangangatawan. Yung maghiga-higa na lang. Kapamaran. Masarap, pero hindi kapakinabang. Father, ang sarap-sarap po ng aking nararamdaman. Pagkasama ko po itong babae na hindi ko asawa. Paano po yun? Hindi ko po maalis aking puso. Totoo yan. Nararamdaman. Pero hindi naman ibig sabihin totoong nararamdaman. Tama na. Pag nahulog ka dyan, kapag ikaw ay na-addict, ayaw mo nang umalis. Ikaw ay nakuha na sa bitag ng demonyo at unti-unti kayang ginagawa mahina. Bakit kailangan mahina ka? Kasi pag wala ka ng lakas, hindi ka na makakalaban. Pero pag ikaw dumaan ka sa hirap, sa sakit, at nasanay ka sa bigat, kahit anong gawin ng demonyo na ikaw ay makuha niya, hindi niya magagawa. Kasi malakas siya sa isip, sa puso, at sa pangangalaman. Tandaan natin, hindi lahat ng masarap tama. Hindi lahat ng masarap mabuti at nakakabuti. Madalas na kung ano yung mahirap, yung masakit, at yung mabigat, yan yung tama, yan yung nakakabuti. Paghihirap sa trabaho, paghihirap po sa pag-aaral, paghihirap po din minsan sa iyong sakit, may halaga yan. Kailangan mong daanan dahil pagkatapos niya may ligaya. Remember this, my dear friends, that somewhere, someone is depending on you to do what God calls you to do. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo na mabuti dahil merong tao umaasa. Paano yung rare? Kahit nasawang-sawa ka mag-install na yung rare. dyan sa kasalanan, bisyo ng asawa mo, maging mabuti ka pa rin ina para sa iyong mga anak dahil umaasa sila sa iyo. Kahit na pagod ka nang nagtatrabaho, magtrabaho ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Kasi yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo, umaasa sila sa iyo. Kahit na nai-stress ka na sa pag-aaral, kahit na nag-iinip ka na, kahit na nagsasawa ka na, mag-aaral ka pa rin dahil umaasa din ang pamilya mo sa pagtatapos mo. May umaasa mo sa atin. May naghihintay doon sa mabuting ginagawa natin. Tandaan natin ito. Pag tumigil tayo, hindi natin ginawa yan. Umahan na lang buti na lang po itong si Jonah. Kahit na tumakas, sinundan pa rin niya yung utos ng Diyos. Siya ay pumunta dito sa siyudad ng Nineveh at siya ay namaral. And see, this is a great milestone. Kahit na napakalaki po ng siyudad ng Nineveh, Ayaw mag-play ng rare. nagsasalita siya, nangangaral siya, sinasabi niya, pag hindi pa kayo nagbago, Paano i-install yung rare? Masisira ang inyong syudad, mamamatay kayo. Isang tao naglalakad, nagsasalita, nangangaral, pero ano po yung naging effect? Pinakinggan daw siya ng mga tao at nakarating itong mensahe ito sa hari. At kahit ang hari, nagbago siya, nagsisi sila, nagpakumbaba sila. At dahil daw dito, naawa ang Diyos. Hindi niya sinira ang kanilang syudad, hindi niya pinatay ang mga tao. Kung hindi ginawa ni Jonah yung pinapagawa ng Diyos, ang dami siguro namatay na tao. Kung hindi nangaral si Jonah, kawawa naman ang syudad ng Nineveh. At see, because he did what God called him to do, people were saved. People were depending on his Paano ma-check preaching. yung rare if it's People were working? depending Please on ensure his that the metal vision. part And is because of that, they were saved. fully inserted into the jack. Kung Okay. hindi niya tinuloy yung kanyang mission, napakarami siguro pulag pa rin. Napakarami siguro pilay pa rin. Napakarami siguro Try ko muna yan. Napakarami hindi na
mapatawad ang kanilang pagkakasala. Napakarami siguro, patay pa rin. Paano yung Kahit rare? na madalas, How will I nilalait know siya. that this Kahit rare na com is madalas, working? sinisiraan siya. Kahit na madalas, nagplaplano sila, paano nila mapapatay ang ating Panginoon. Jesus did not stop His mission because there were people who were depending Ah, ito. on Eh. Him. Ganyan din po ang Ayun, okay na. panalangin natin. Huwag tayong Yeah. tumigil sa magawa Okay, natin it's ng working mabuti. already. Let's Alam po, install it napakarami to sa atin the nakakapagod car. na. Alam Let's po, go. napakarami sa atin nagsasawa na. Alam po, napakarami din sa atin Tama. dinadamay, nalilipunan, Pag-install naman. nalulungkot. Pero kung titigil